Linawin natin ang ibibigay na mas malaking Service Recognition Incentive o SRI para sa mga kawani ng gobyerno. Makakausap natin si Director Gerald Handa ng OPCCB. Magandang gabi po, Director. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi po, Sir Joshua, sa inyo po mga tagapagsubaybay. Yes, Director. Sa una po nating katanungan, kailan po ba ito aasahan ng mga kawani ng pamahalaan, itong SRI? Sir, ito pong Service Recognition Incentive para po sa taong 2024. Naglabas po ang ating Pangulo ng Administrative Order 27 at nakapaloob po ito na ang pag-grant po ng SRI sa ating mga qualified government employees sa national government, including po yung nasa state universities and colleges, as well as ang ating mga military uniform personnel, at pa rin po yung mga nasa local government units, ay not earlier than December 15. So maasahan po ito ng ating mga qualified employees po. Hopefully po by early next week po ay maka-release na po sila ng SRI para po sa qualified employees po. Ang amount po ng SRI para sa taong 2024 ay will not exceed 20,000 po bawat qualified employee po. Alright, Director, linawin lang po natin, ito po ba isang bagsakan o isang bigayan lang po ba ito? Yes sir. Depende po ito sa bawat ahensya, pero nire-request po natin na isang release po sa bawat qualified employees po. So yung 20,000 po, ang pagpaprocess po nito ay depende po sa bawat ahensya. Para po sa mga ating kaguruan, for the first time in history po, as coordinated with our Department of Education, maaari po nilang makamit ang buong 20,000 po ngayong 2024. Kasi nung mga nakakarang taon, noong 2022, despite ang inaprubahan ng Pangulo ay 20,000, 15,000 lang po ang na-receive ng ating kaguruan. Noong 2023 naman po ay 18,000. So ngayon po, 2024, as coordinated with DepEd, kakayanin po ng ating Department of Education na magbigay po ng 20,000 sa ating mga kaguruan. Same with ating po military and uniform personnel sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, pati rin po yung mga nasa BJMP, Bureau of Fire and Protection, Bureau of Correction, Philippine Coast Guard at ang ating NAMRIA po. Yes, and tama po ba, para lang po malinaw din yung aasahan ng ating mga kawani ay mauuna po ang mga sundalo at guro at susunod po dito yung ibang mga kawani. Tama po ba? Sir, ano po ito? Mula po next week, pag nag-release na po ang DBM ng budget circular pertaining to the guidelines on the grant of SRI, ay maaari na po magproseso ang lahat ng ahensya po, including the LGUs po, para po sa pag-grant ng SRI. So, pwede pong si DepEd, kung mabilis po siya makapag-process ng payroll para po sa kaniyang mga qualified employees, mare-receive po kaagad. Same with other government agencies. Ang SRI po ay purpose po nito is to recognize the unwavering commitment and dedication po ng ating mga government employees sa pag-deliver po ng services sa ating pamahalaan. And for other agencies po, ang funding source po nito ay base po sa available allotment po ng bawat ahensya po. Okay, napakagandang balita po nito, Director, pero naiintindihan po natin na pag sinabing SRI ay mga regular employees ng pamahalaan. Paano naman po ba yung para sa mga tinatawag na contract of service at job order sa pamahalaan? Makakatanggap rin po ba sila? Ito pong SRI, ay katulad po ng nabanggit mo, Sir Joshua, ay para sa qualified civilian personnel, military and uniform personnel. Ito po yung mga, sa civilian po, they are occupying regular, contractual, and casual positions po. Na-attested ng ating Civil Service Commission ang kanilang appointments. Para po sa COS and job order, hindi po sila sakop nitong pag-grant ng SRI. Bagamat hindi po sila sakop, meron pong tinatawag tayong gratuity pay. So ito pong gratuity pay, nag-submit na po ang departamento, ang DBM po sa ating Office of the President ng recommendation po para sa pag-grant ng gratuity pay. So, hopefully po sa mga susunod na araw, may mga good news po ulit para naman sa ating contract of service and job order para po mabigyan po sila ng gratuity pay for 2024. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Gerald Handa ng OPCCB. Samantala, itinanghal na bukod tanging LGU na may Best Local Government Hospital ang City of Ilagan, Isabela sa katatapos sa 24th Gawad Kalasag National Awards na ginawa sa PICC. Bukod dito,
Napatunayan din ang tatag ng lungsod sa gitna ng trahedya matapos makaranas ng El Nino at mga bagyo. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang nag-abot ng plaque of appreciation at cheque sa awardees. Sabi ng Pangulo, bilib siya sa tibay ng mga Pilipino at pakikipagkapwa-tao bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. In the spirit of this holiday season, let us remember our fellow Filipinos in need, especially those who are still now affected by recent calamities. Let us always extend a helping hand and always include them in our thoughts and in our prayers. As long as we are united to help uplift each other, I am very certain, and knowing the Filipino culture and the Filipino spirit, I know that we can turn challenges into opportunities, pave the way for safer, stronger, and more secure Bagong Pilipinas. We hold the Gawad Kalasag Awards in order to give recognition to those LGUs and NGOs who have demonstrated advancements in disaster risk reduction in all its phases. Saya naman at na-recognize ang ating effort, lalong-lalo ng aming mga staff dyan.